Habang sinusubukan ng Rusya na sumulong pa sa Zaporizhia, bigla itong nakatagpo ng isang bagay na hindi nito inaasahan. Hindi mga sundalong Ukranyano, hindi rin mga drone. Mga Kolumbiano ang naghihintay. Mga bihasang mersenaryo na pinanday ang kanilang kakayahan sa mga gubat ng kanilang sariling bayan ay nasa Ukraine ngayon at may ginawa silang kamangha-mangha. Nagsimimulang mamatay ang mga Ruso at may isang posisyon na napalaya. Ngunit ang totoong kwento rito ay hindi lang ang nangyari sa Zaporizhia. Ganito ang sitwasyon sa Colombia. Maraming sundalo mula sa bansang ito ang papuntang Ukraine dahil sa mga nakakaintrigang dahilan. Malalaman mo ang tungkol sa kanila sa video na ito. Pero una, sa Stepnogorsk muna tayo. Nung Hulyo, unti-unting pumasok ang mga Russian paratrooper sa maliit na pamayanang ito matapos silang mapaalis noon dahil sa malawakang operasyong pagpapalaya. Desperadong sinusubukan ng mga sundalong Ruso na makuha ang kahit anong teritoryo para maibalita ng kanilang mga kasamahan kay Putin ang magandang balitang kontrolado na naman ang Stepanakert. Hindi pa kontrolado ng mga paratrooper ang baryo, pero delikado ang mga infiltrator. At ang partikular na grupong ito ay nagsimulang magtayo ng maliliit na posisyon sa mga nasunog na gusali at iba pang mga taguan na nagpapahintulot sa kanila na magpaputok sa mga puwersang Ukranyano at maghanda ng mga ambush para mahuli sila. Hindi dapat hayaang magpatuloy ang mga infiltrator, hindi lang dahil sa pinsalang kaya nilang gawin, kundi dahil mas mahalaga ang Stepnogorsk kaysa sa inaakala. Hindi ito ordinaryong baryo. Ang Stepnogorsk ay nagbibigay ng akses sa I-105 highway at dahil dito, ng posibleng rutang mas paloob sa Zaporizhia. Kung makuha ng Russia ang baryo, magagamit nila ito bilang sentro ng loistika at lunsaran ng mga pag-atake patawid sa ilog ni Dnipro at kalaunan sa mismong Zaporizhia. Malinaw ang layunin ng mga infiltrator ni Putin. Dapat silang alisin ng Ukraine. Matapos pag-isipan ng lahat ng opsyon, napagdesisyonan ng Ukraine na gamitin ang Tactical Group Revanche para sa operasyon. Aktibo mula simula ng digmaan, ang unit na ito ng Defense Intelligence ng Ukraine ay pinaniniwala ang halos kasing laki ng isang rehimyento. Ibig sabihin ay may pagitan sa 500 at 1,500 miyembro. Ang natatangis sa Revanche ay kung sino ang nagiging miyembro nito. Hindi kabilang dito ang mga sundalong Ukrainian. Nagmula sa iba't ibang lugar ang mga miyembro para sumali sa international na unit. Naiwan na ng Tactical Group Revanche ang marka nila sa digmaan. Agad na deploy ang grupo sa Kiev mula unang pagsalakay ng Russia at naging susi sa pagpigil sa paglusob sa labanan sa Hostomel. Kalaunan, pinalaya ng grupo ang Rodinska sa Kiev Oblast at lumaban din sila sa Kharkiv, Chasiv Yar at malapit sa Donetsk Fortress Belt. May karanasan, kusay at higit pa sa sapat na kakayahan ang mga sundalong ito para harapin ang mga infiltrator na Ruso. Ngayon, nasa Zaporizhia ang mga sundalong Kolumbiano mula Tactical Group Revanche. Dinurog lang nila ang mga infiltrator na Ruso sa Stepnogorsk. Isang post sa Telegram noong Hulyo 28 ng grupo ang nagbunyag ng lahat matapos nilang matukoy na may mga sumisingit na Ruso na nakapasok sa Stepnogorsk. Hindi nagmadali ang Tactical Group Revanche. Hindi makakalis ang mga infiltrator. Ang trabaho nila ay maghanap ng mapagtataguan at maghintay ng mga supply at karagdagang puwersa na darating. Matagal pa bago dumating ang mga yon. Kaya sinamantala ng Revanche ang pagkakataon para malawakang magmanman at tukuyin ang eksaktong posisyon ng mga Ruso gamit ang kanilang mga pagkakamali. Nang matukoy ng Revanche ang lokasyon ng mga Ruso, agad nilang pinakawalan ang mga FPV drone na paulit-ulit bumangga sa pwesto ng mga Ruso. Kaya nalaman ng mga paratrooper na natuklasan na sila. Ang mga paratrooper na nasa alanganin na ay lalo pang naguluhan nang marinig ang Espanyol sa gitna ng labanan. Sinundan ng Revanche ang mga pag-atake ng drone ng isang opensibang panlupa na pinangunahan ng mga sundalong Kolumbiano. Bago ang opensiba, pinapili ang mga tropang Ruso, sumuko o mamatay sa laban. Walang sagot mula sa mga paratrooper. Pinapaputukan ng mga sundalong Kolumbiano ng Ukraine ng granada ang mga bunker at trintsera kung saan nagtatago ang mga sundalong Ruso. Nakuha sa kamera ang resulta ng isang labanan. Nakikita natin ang mga dayuhang mandirigma ng Ukraine na pumapasok sa isang gusali, maingat na nagmamasid sa paligid para sa mga palatandaan ng mga paratrooper. Isang sundalong Ruso ang napatay, isa pa ang nahuli. Napakatumpak at nakamamatay ang naging bisa ng operasyon. Nakapagbigay din ito ng impormasyon. Nakikita natin sa video na ang nahuling sundalo ay sugatan na. May benda sa ulo, sinusubukan ng sundalong yon na magtago sa isang lugar na maituturing na isang lungga sa ilalim ng lupa. Nang matagpuan siya, nakataas ang kamay niya at agad niyang sinabi, "Pakiramdam ko masama. May tubig ba o may inom?" Ipinapakita niyan ang dinaranas ng mga sundalo ni Putin. Matagal nang may kwento tungkol sa kakulangan ng supply at tubig sa mga umaatake. Noong Mayo 2025, nahuli ang mga sundalong Ruso sa Kherson na umiinom ng maruming tubig sa kalsada matapos bumagsak ang supply lines. Kaya napitan silang gawin ito kaysa mamatay sa uhaw. Ngayon, makikita natin ang sugatang sundalo sa Stepanakert, nagmamakaawa sa mga bumihag sa kanya para sa inumin. Binigyan ng tubig at sigarilyo ang paratrooper
bago siya dinala sa kustodiya ng pinagsamang puwersa ng Colombia at Ukraine. May kuha rin ng sumunod na interogasyon. Ibinunyag ng paratrooper ang kanyang pagkakakilanlan at ipinakita kung ano ang tunay na hinahanap ni Putin at ng kanyang grupo sa isang sundalo. Bata pa siya nang ilagay siya at ang kapatid sa ampunan matapos mabaliw ang kanilang ina na di sila makontrol. Ang kapatid niyang yon ay nasa hukbo rin na nakikipaglaban sa sektor ng Kursk. Ibinunyag ng nahuling sundalo. Ibinunyag ng sundalo na bago siya napunta sa ampunan, pinainom na siya ng ama ng vodka mula pagkabata. Nakulong si tatay dahil sinaktan niya ang kapitbahay at muntik mapatay. Hindi nagtapos ang sundalo matapos ang 7 taon ng pag-aaral. Nahuli siya sa Stepnogorsk sa unang misyon niya. Nang tanungin tungkol kay Putin, ibinahagi ng sundalo kung ano talaga ang ibig sabihin ng maging Ruso. Para saan pa ba ang pagbuto? Laging mananalo si Putin. Pagkaupo ni Putin at mga kasamahan, hinahanap nila ang mga tulad ng sundalong ito. Walang sapat na edukasyon, galing sa problemadong pamilya at gipit sa pera. Kaagad itong sinasamantala ng mga taga-recruit ng Russia. Nalaman ito dahil nagpadala ang Ukraine ng mabagsik na grupong sundalong Kolumbiano sa Stepnogorsk. Ngayon, dadako tayo sa pangalawang malaking kwento o marahil ang malaking tanong. Ano nga ba ang ginagawa ng mga sundalong Kolumbiano na nakikipaglaban sa impyernong lugar ng mga frontline ng Ukraine? Maraming sagot dito at malalaman mo rin na hindi lang ito usapin ng iilang Kolumbianong mandirigma na pumunta sa bansa. Libo-libo sila. Bagong lahat, paalala na ang palabas nito ay tungkol sa militar. Kung may natutunan ka sa channel namin, mag-subscribe at iyon ang notifications para masubaybayan mo pa ang higit pang mga ulat na tulad nito. Mas mahalaga ang Colombia sa Ukraine kaysa akala mo. Hindi aktibong sinusuportahan ng Colombia ang Ukraine laban sa Russia kahit hindi sila magkaalyado. Dumarayo ang mga sundalo ng bansang yon sa Ukraine para lumaban kasama ng mga taong sa tingin nila ay malapit sa kanila. Patunay dito ang mga numero. Noong Pebrero, ibinunyag ng pahayagan ng Bogota na ang mga Kolumbiano ang pinakamalaking dayuhang grupo ng sundalong pumasok sa Ukraine. Marami sa kanila ay nasa Tactical Group Revanche at iba pang unit sa harapan. Ayon sa ulat, umaabot sa 2,000 na mga mamamayang Kolumbiano ang aktibong nagsisilbi sa hanay ng Ukraine sa kasalukuyan. Umabot na sa 7,000 ang nagsilbi mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Ayon sa ulat, halos isang kapat ng mga dayuhang sundalong nire-recruit ng Ukraine ay Kolumbiano. Handang mamatay ang mga sundalo ng bansang ito para suportahan ang Ukraine. Ayon sa Atlantic Council, tinatayang 300 hanggang 550 sundalong Kolumbiano ang namatay sa frontline habang ipinaglalaban ang kalayaan ng Ukraine. Ang malaking tanong ay nananatili pa rin. Bakit? Hindi lang pera ang mahalaga, pero malaking tulong ang cash. Nakapanayam ng France 24 ang isang sundalo na naggangalang Dairo na umalis sa militar ng Colombia matapos ang 8 taon ng serbisyo. Mahina ang sahod para sa kanyang trabaho sa kanilang bansa, ayon kay Dairo. Tungkol naman sa Ukraine, sabi niya, ang brigada ang sagot sa pamasahe, tirahan sa Bogota at legal na papeles. Dagdag pa niya, nang marinig ko ito, agad kong sinunggaban ang pagkakataon. Ito ang matagal ko nang hinintay. Totoo, hindi kalakihan ang kita ng isang sundalong Colombian. Ang mga mid-level na opisyal sa militar ng bansa ay kumikita ng humigit kumulang $1,000 kada buwan habang nasa aktibong serbisyo. Ang isang karaniwang sundalo ay mas maliit pa ang kinikita. Nasa $400 lang kada buwan. Hindi rin sapat ang mga pensyon ng militar sa Colombia para matustusan ang mga dating sundalo. Madalas na nababawasan ng kalahati ang sahod. At kakaunti lang ang mga programang meron ng Colombia para tulungan ang mga sundalo nitong makabalik sa normal na buhay. At hindi pa ito akma sa pangangailangan. Kadalasan, nililipat ang mga dating sundalo sa pribadong seguridad. Pero puno na ang sektor na yon. Ilan lang ang bakanting trabaho at dinadagsa pa ng dating sundalo. Ihambing mo ito sa mga oportunidad sa Ukraine. Bukod pa sa lahat ng paunang benepisyo na binanggit ni Dayera, ang mga sumasali para lumaban sa Ukraine ay binabayaran mula sa simula ng kanilang pagsasanay. Ang bayad na yon ay humigit kumulang $470 para sa pagsasanay na maaring tumagal ng hanggang 6 na linggo. Katumbas na ito ng full-time na sahod ng sundalong Colombian. Pero simula pa lang. Ang sweldo ng mga sundalong sumasali sa combat operation sa Ukraine ay mula $3,000 hanggang $5,000 kada buwan. Mas mataas pa sa sahod ng mid-level na opisyal sa militar ng Colombia. Nag-aalok ang Ukraine ng signing bonus. Minsan, umaabot pa ng $25,000. Kasama na ang $350,000 na death benefit para sa pamilya ng sundalong namatay sa labanan. Noong Hunyo, nagpatupad ang Ukraine ng sistemang bayad ayon sa aktwal na pakikipaglaban para sa mga puwersang nasa unahan. Mga sundalong nasa aktibong labanan pwedeng kumita ng mahigit $10,000 kada buwan. Ayon sa Business Insider, ang sahod na ito ay halos 30 beses na mas mataas kaysa karaniwan sa Ukraine. At higit pa sa inaasahan ng sundalong Kolumbiano sa kanilang bansa. Nakakakit ang pera. Pero may iba pang dahilan. Para sa maraming Kolumbianong lumalaban sa Ukraine, mahalaga rin ang layunin, gaya ng pera. Ipinapaliwanag iyon ng malinaw ni Dairo habang nakikipag-usap sa France 24. Ginagawa namin ito dahil sa tawag ng paglilingkod, sabi niya sa outlet. Dagdag pa, isang marangal na layunin ang lumaban sa ilalim ng bandila na hindi atin, kundi ng isang bayang inaatake. Parang ganito,
kung may kapitbahay na pinasok ang bahay ko. Karaniwan ang ganitong damdamin sa libu-libong Kolombiyano na pumupunta sa Ukraina at nagbibigay ito ng idea kung ano ang nararamdaman ng mga sundalong ito sa sarili nilang bansa. Nawawala, walang layunin at iniwan. Matagal nang kailangan ng Colombia ang mga sundalo nito hanggang sa kasunduang pangkapayapaan noong 2016 na nagdulot sa maraming aktibong sundalo ng pakiramdam nang hindi nagagamit ang kanilang kakayahan at kulang ang sahod. Ang mga sundalong Kolombiano ay nakikipaglaban na sa ibang mga bansa, hindi lang sa Ukraine kundi pati na rin sa Yemen at Sudan. Dahil pakiramdam nila ay ginugol nila ang kanilang buong buhay sa paghasa ng mga kakayahan na hindi naman nagagamit sa sarili nilang bansa. Bukod pa rito, nandyan pa rin ang issue ng reintegrasyon na nabanggit natin. Ang isang sundalong Kolombiano na maaaring may hanggang 2 dekada ng karanasan sa pakikibaka laban sa mga rebelding grupo sa kanilang sariling bansa ay maiiwan na lang sa ire ng kanilang gobyerno kapag sila ay nagretiro sa kanilang serbisyo sa edad na 30 o 40. Wala nang puwang para sa kanila sa sibilyang ekonomiya, kundi sa masikip na pribadong sektor ng seguridad. Ang sektor na yon ay bumubuo ng mahigit 1% ng kabuuang gross domestic product ng Colombia at nagbibigay ito ng trabaho sa daan-daang libong tao. Pero yun mismo ang punto. Kahit malaki ang pribadong seguridad sa Colombia, punuan na ito at bihira ang trabaho. Hindi rin gaanong nakakatulong ang reintegrasyon para sa mga dating sundalo na makahanap ng trabaho. Hindi masaya ang Colombia sa sitwasyon. Ipinatupad ang maraming legal na hakbang para pigilan ang mga dating sundalo ng Colombia na maging mga mersenaryo para sa Ukraine o kanino man. Sinabi ni Pangulong Gustavo Petro ng Colombia na tinatrato bilang mababang uri ang mga Kolombiano ng mga sundalong Ukrainian at ginagawang karning kanyon. Mukhang walang totoong ebidensya para dito. Base na rin sa mga numero na nagpapakita na wala pang isa sa bawat 14 na tropang Kolombiano na pumasok sa Ukraine ang namamatay sa labanan. Mahalaga ring tandaan na si Putin mismo ay nagsabi na si Petro ay maaaring maging isang posibleng mabuting katuwang. Ipinapahiwatig na maaaring may ibang motibo ang presidente ng Colombia bukod sa kaligtasan ng mga sundalo. Sinisikap ng Colombia na pigilan ang mga sundalo nitong pumunta sa Ukraine. Noong Disyembre 2025, inaprubahan ng kapulungan ng mga kinatawan ang United Nations Convention laban sa mga bayarang sundalo. Matagal nang umiiral ang kasunduang yon mula 1,900 at 89, kaya nakakagulat na ngayon lang ito naging issue sa Colombia. Pero hindi nito napipigilan ang Ukraine sa pagre-recruit. Sabi ng Atlantic Council, hindi tinuturing na bayarang sundalo ang mga lumalaban sa International Legion o mga regular na unit pang asalto ng Ukraine, ayon sa kasunduan. Sa huli, tila hindi nakuha ni Petro ang punto. Libu-libong sundalo sa Colombia ang pakiramdam ay hindi nirerespeto ang kanilang kakayahan. Hindi sila nababayaran ng tama at bigo ang bansa nilang isama sila muli sa lipunan matapos ang serbisyo. Kaya nakikita ng mga sundalo ang layunin nila sa pakikidigma para sa Ukraine. Masaya ang Ukraine na tumulong sa pagdating ng mga Colombian sa kanilang sandatahang lakas. Ang mga unang sundalong Latin American na sumali sa Ukraine ay kusang loob. Ayon sa France 24, nagsimumula ito nang tumulong si Nazar, isang sundalong Argentinian-Ukrainian na magpasimula ng programang para magdala at mag-recruit ng mas maraming tao mula sa kontinente para sa Ukraine. Sabi ng Ukraine, nagbibigay lang sila ng pagkakataon at ang sundalo ang magdedesisyon kung sasali o hindi. Bumabalik ito sa kahanga-hangang pag-atake ng mga sundalong Colombian sa Stepnogorsk kasama ang kanilang mga kasamahang Ukrainian. Matagumpay ang pag-atake, may nahuli, mas maraming impormasyon ang nakuha, at napalayas ang mga Rusong infiltrator sa baryo. Para sa Ukraine, malaking panalo ito dahil ibig sabihin nito na mas malayo na ang Russia sa kakayahang umatake sa mga target sa Zaporizhia na gusto nilang tamaan. Gayunpaman, hindi pa rin ligtas ang Stepnogorsk. Malayo pa rito. Matagal nang sasangkot sa labanan ng baryo nito mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. At minsang halos nasakop ng Russia ang Stepnogorsk. Noong Mayo 2026, isang matagumpay na operasyon ng Ukraine ang nagpalaya sa Stepnogorsk mula sa mga Ruso na nagresulta sa sunod-sunod na pag-atake at pag-atras ng mga puwersa ng Russia na nagpapanatag ng sitwasyon sa baryo pansamantala. Bumagsak ang posisyon ng Russia habang isinagawa ng Ukraine ang operasyong hanapin at wasakin gamit ang pagsisiyasat mula sa himpapawid at tumpak na putok para mapirmi ang mga sundalong Ruso. Sinundan ito ng paghalughog sa mga gusali para hulihin o patayin ang natitirang sundalo. Katulad ito ng ginawa ng mga sundalong Kolombiano ng Ukraine noong Hulyo, pero mas malaki ang saklaw. Hindi pa malinaw kung ginamit ng Ukraine ang kontingenteng Kolombiano nito sa bahaging ito ng operasyon. Samantala, hindi pa sumusuko si Putin sa Stepnogorsk. Hindi niya pwedeng gawin yon. Mahalaga ang baryo sa mga plano niya para sa natitirang bahagi ng Zaporizhia. Noong bandang huli ng Mayo, si Colonel Vladislav Voloshin, tagapagsalita ng Southern Defense Forces ng Ukraine, ibinunyag na ipinadala ni Putin ang ikapitong Air Assault Division sa direksyon ng Stepanakert na may utos na sakupin ang baryo bago matapos ang Hunyo. Lumalabas na ang ilang sundalo mula sa unit na ito ay nahuli o napatay ng mga Kolombianong tropa ng Ukraine noong Hulyo. Tungkol naman sa pagsakop sa Stepanakert bago matapos ang Hunyo, malinaw na hindi iyon nangyari. Isa na namang imposibleng deadline na ginawa ni Putin na alam naman niyang hindi maaabot. Tungkol naman sa nangyayari ngayon sa Stepanakert,
Nakita lang natin na sinusubukan ng Russia na palihim na magpasok ng mga infiltrator sa baryo. Nagmamasid at naghihintay ang Ukraine ng pagkakataong alisin ang mga infiltrator. Sa ngayon, hindi Russia ang sumusulong sa Zaporizhia, kundi Ukraine. Ayon sa Institute for the Study of War, ISW, sa kanilang pagtatasa ng opensibang kampanya ng Russia noong Hulyo 29. Ayon sa ISW, sumulong ang puwersa ng Ukraine sa kanlurang Zaporizhia Oblast sa naunang petsa. Ang archibald na footage na natukoy ang lokasyon na inilatala noong Hulyo 20 na may petsang Hunyo 2026 ay nagpapakita ng mga puwersa ng Ukraine na nililinis ang mga gusaling inuukupan ng Russia sa hilagang silangan ng Stepnogorsk, kanluran ng Orikhiv, na nagpapahiwatig na ang mga puwersa ng Ukraine ay dating umabante sa lugar. Kaya mukhang hindi mas malapit ang mga puwersa ni Putin sa pagsakop sa Stepanakert kaysa noong pinaalis ng Ukraine ang karamihan sa kanila noong Mayo. Ngayon, mas lumaki ang problema ng mga tauhan ni Putin habil tumutulong ang mahuhusay at mapanganib na sundalong Kolumbiano sa Ukraine para mapanatiling malinis ang baryo. Namamatay ang mga sundalong Ruso sa kamay ng kalabang hindi nila inasahan. Malamang daan-daan o libo-libong sundalong Kolumbiano pa ang pupunta sa Ukraine. Nagbigay kami ng update tungkol sa sitwasyon sa Stepanakert. Pero paano kung gusto mong malaman pa kung paano pinalayan ng Ukraine ang baryo noong una? Kung ikaw yon, huwag kang mag-alala, sagot ka namin. Naggulat kami sa paglaya ng Stepanakert nang mangyari ito at ipinaliwanag kung bakit ito napakahalaga. Makikita mo ang mga eksena ng labanan at mas malalim na pag-unawa sa kahulugan ng lugar para sa laban sa Zaporizhia. Panurin mo ang video pagkatapos mong matapos dito. Pero bago ka umalis, sana ay nagustuhan mo ang video na ito. Kung oo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-enable ang notifications para isa ka sa mga unang makakapanood ng mga araw-araw naming video dito sa Military Show. At salamat sa panonood!